Simula ngayong araw, August 20, 2023, ang Roosevelt Station sa Quezon City ay opisyal ng tatawaging FTJ Station. Ito ay alinsunod sa Republic Act, RA, 11,608 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong December 10, 2021, na nagpaparangal sa yumaong aktor at national artist na si Fernando Poe Jr. na tinatawag na FTJ ng publiko. Si Senador Lapid ang principal author at si dating Senate President Vicente Tito Sotto III naman ang nag-sponsor ng FTJ Avenue Bill na siyang naging Republic Act No. 11,608. Ang pagpapalit ng pangalan ay kasabay ng kaarawan ni FTJ na ipinanganak noong August 20, 1939. Ang seremonya, na ginanap ngayong araw, ay inihayag ang bagong pagkakakilanlan ng istasyon at isang marker na may pangalan ni FTJ. Pinasinayaan sa pangunguna ni Senator Grace Poe, anak ni FTJ at yumaong aktres na si Susan Roses, ang pagpapalit. Dumalo din sina Senator Lapid at Tito Sotto, kasama sina Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, Light Rail Management Corporation President and CEO Juan Alfonso, Congressman Arjo Ataide at Direk Coco Martin. Sa bawat pasaherong bababa at sasakay sa FTJ Station, sana ay maalala ninyo ang puso ni The King para sa masang Pilipino. Isang hamon para sa DOTR at LRTA ang pagbibigay ng maayos at komportableng biyahe ay isang paraan ng pagbibigay pugay sa kanyang legasya, mensahe ni Senator Grace Poe sa Instagram kalakip ang mga larawan sa naganap na unveiling. Sa ambush interview, sinabi ni Senador Lapid na hindi niya matatawaran ang naiambag ni FTJ sa industriya ng pelikula at sa bansa. Binanggit ni Senador Lapid na ang kanyang ama ay stuntman noon ni FTJ hanggang sa kunin siyang stuntman na rin ni The King. Palaging sinasabi ng senador na walang Senador Lapid kung walang FTJ na nag-aruga at nagbigay break sa kanyang karera sa showbiz. Samantala, binati ni dating Senate President Tito Sotto ng maligayang kaarawan si FTJ kalakip ang kanilang larawan.